and the sea. Then he created the sun and the stars, the land, the birds, the trees. He made all creatures that live in this world and told them to live by His plan. Then as He rested, the Lord sanctified the 7 days of man. Okay na? So, tuloy-tuloy po tayo, no? Medyo naputol yung first kanina dahil mahina yung signal natin. So, hopefully, matuloy-tuloy po ito, no? Yung ating signal. At pasensya na po sa sa interruption dyan, sa mga nanonood po sa atin. Okay? So, yun lang po mga kapatid. So, yung totoong pagbabago po ng bansang Pilipinas ay magsisimula po yan sa dibino gobyerno. Magsisimula po yan sa ating saligang batas. Okay? Magsisimula po yan mga kapatid sa ating saligang batas. Na yung batas po natin from democratic form of government to theocratic form of government. At ito na po yung matagal na po nating hinihintay na magkaroon po ng totoong pagbabago. Bago natin mababago po yung ekonomiya, bago natin mababago po yung mga gusto nating pagbabago sa ating bansa, yung mga development, kinakailangan mga kapatid, yung totoong pagbabago muna sa ating bansa, yung batas po ng tao, papunta po sa batas ng Diyos. Dahil kalooban na po ng Diyos ang ating ipatutupad at katuparan po ito sa palaging nating prayer na sinasabi po ni Jesus, Thy kingdom come, Thy will be done here in the Philippines. Noon sabi ni Jesus, Thy kingdom come here on earth as it is in heaven. Ngayon, Thy kingdom come here in the Philippines as it is in heaven, mga kapatid. Sa Pilipinas na po yan. Specific po yan na lugar dito sa mundo at yung lugar na yan, Pilipinas. Kaya ito po yung pinakamagandang balita sa ating lahat. Lalong-lalo na po sa mga kababayan po natin na matagal na pong naghihintay. Okay? Matagal na pong umaasa sa ating programa, sa programa po ng Divine Government. At ito po mga kapatid, kung babasahin po natin sa Biblia, sinabi po sa banal na kasulatan, mga kapatid, hindi lamang kung doon po, kung sa ating bansa ang una nating babaguhin yung ating saligang batas, bago mabago po yung totoong programa ng ating bansa. Dito po sa Biblia, ang sinasabi dito, unahin po, baguhin ang pag-iisip. Okay? According po sa Romans chapter 12, verse 1, mga kapatid, and 2. Ito po yung nakasabi dito. Okay? I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is your reasonable service. And be not conformed to this world, but be ye transformed by renewing of your mind, and that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of the Father. Baguhin po natin, Luzon, Visayas, Mindanao, sa mga leaders po natin, yung ating pag-iisip. Kung iniisip natin na papunta po tayo doon sa langit, baguhin po natin yung ating pag-iisip. Dahil yung ang Diyos na nandoon sa langit, bumaba na po dito sa lupa upang itayo niya ang kanyang dibinong gobyerno dito sa Pilipinas. Hindi po natayo doon sa Israel. Kaya nga, if we will talk about Jesus, si Jesus Christ, pinadala ng kanyang ama doon sa Israel to restore the divine government na nawala sa panahon
na sa panahon ni David at sa panahon ni Solomon. Ang purpose po ni Jesus Christ, i-restore po niya ang kaharian ng Diyos doon sa Israel, sa kanyang kapanahunan. Okay? Yun po yung purpose ni Jesus Christ. Hindi po purpose ni Jesus Christ na yung mga anak na naniniwala sa kanya, dalhin niya po doon sa ulap. Okay? Mga apostolis na lang po yung nagsasabi niya na pupunta po tayo doon. Pero kay Jesus Christ po, mga kapatid, yung kanyang misyon, paghaharian po niya ang mga anak ng Diyos na naniniwala po sa kanya doon po sa Israel. Kaya lang, hindi po siya pinaniniwalaan at ipinapo siya sa cross. At dito naman po sa Pilipinas, kaya dito sa Pilipinas, mangyayari yung totoong pagbabago sa ating bansa. Pagbabago po ng ating bansa, pagbabago po ng batas mula po sa democratic to theocratic form of government. Ito na po yung batas ng Diyos. Nandito po yung boses ng Diyos. Nandito po yung letter of instruction and spiritual instruction. Nandito po sa Biblia nakasaad. Nandito po, mga kapatid. Kaya ito po yung sinabi ni Pablo. Sabi niya, "And be not conformed, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito." Bakit po? Huwag tayong magiging kontento sa sistema ng sanglibutang ito. Meaning, huwag po tayong maging kontento kung anong mga nangyayari sa atin ngayon na pinamumunuan po tayo ng mga leader na walang takot sa Diyos. Huwag po tayong maging kontento dyan. Okay? At huwag po kayong magsisilayon sa sanglibutang ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. And this is the time now, mga kapatid, na isipin natin na darating po yung gobyerno ng Diyos. By renewing of our visiting lang yan, no? Kagaya kahapon ng mga kaibigan, mga bisita po natin ng mga pastor, kumbaga, nakakulong na po sa kanilang isipan na yung 666 ay antikristo and masama. No? Nakakulong na po sa kanilang isipan. Pero nang na-explain po natin na yung totoong meaning ng 666 according po sa Revelation chapter 13 verse 18, kung anong ibig sabihin yan, na-renew po yung kanilang pag-iisip. Na-renew po yung pag-iisip ng mga taong nakarinig po sa programa ng Dibino Gobyerno. Na-renew po yung pag-iisip ng ating mga kaibigan, mga kapatid, ng mga pastors, na narinig po nila yung programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas. No? Pagbabago lang po ng isipan lang yan. No? Kagaya sa akin ngayon, noon, isa akong pastor nag-graduate po sa isang kilalang Bible School dito po sa Davao City. Okay? Kasi nakatatak na po sa aming isipan na ito mangyari, ito magugunaw, ito mundo, lulusawin itong mundo. Okay? Mahuhulog po yung mga bituin, mahuhulog po yung mga bulalakaw, malalaki. Lulusawin po ito, susunugin po itong mundo natin. At pupunta doon sa doon sa kaulapan. Okay? Yun po yung na-inculcate po sa aming isipan noon. Kaya nang naintindihan po natin yung programa ng Diyos sa ating bansa, dito sa mundo, na-renew po yung ating pag-iisip. No? Yun po yung sabi ni Pablo. Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Bakit po kinakailangan mababago muna yung ating pag-iisip? Baguhin natin yung ating pag-iisip na itong mundo pala hindi lulusawin ng Diyos. Kaya sinabi po diyan sa Ecclesiastes chapter 1, verse 4, generation to generation, but yung sanlibutan, no, ay mananatili magpakailanman. Ngayon, maraming nagtuturo na lulusawin itong bansa, lulusawin itong mundo, no? Gitagaan naman sa kalayo, pastor, no? Tunawon man niya, asa man tago. Kung tunawon ng kalibutan, mo adto ta dito sa langit, nya masugatan po nato mga dagkong bituon nga mahulog. Okay? Manago ta dia ibabaw sa kaulapaan, no? Hindi sa may ulap. Ngayon mahuhulog yung mga bituin. Igo balik ya punta sa yuta.
Ito po yung sinasabi dito. One generations passes away, and another generations come, but the earth abideth forever. Okay? Isang salin ng lahi ay yumayaon, at ibang salin ng lahi ay darating, ngunit ang lupa ay mananatili magpakailanman. Hindi lulusawin itong mundo. Dahil ito po yung mana ng mga anak ng Diyos. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Paano itong lulusawin? Na ito po ay mana ng mga anak ng Diyos, yung mga maamo. Okay? Ito po yung mana ng mga maamo. Ito po yung mana ng mga anak ng Diyos. Blessed are the poor, for there is the kingdom of heaven. Tapos sabihin nilang lulusawin. Pag-iisip lang po yan. Okay? Kaya nga, sinabi ko, no, sinabi kay pastor, nung panahon po ni Jesus Christ, nang siya po ay gitintal, no? Anong Tagalog sa tintal? Yung sinubukan, no? Sinubukan ni Satanas na pagkatapos po ng kanyang baptism doon po sa Jordan River, no? Sabi ko, dalawa lang yun sa isip ng tao, good or bad. Nang si Jesus po ay nagpuasa, nandoon po siya sa isang kwarto, sa isang lugar na wala pong makaistorbo sa kanya. Iniisip niya nang dumating na po yung gutom sa kanyang tiyan, iniisip niya, bakit kailangan ko pang magpuasa? Nagugutom ako, pwede naman akong kumain. No? Sabi niya, pwede ko naman itong gawing tinapay itong bato. Isip niya lang yun. No? Isip niya lang yun. Kaya lang, yung isip niya, negative. Yung gusto ng Diyos, ma-fulfill po niya yung kanyang fasting. 40 days and 40 nights, mga kapatid. Kahit sa atin ngayon, sabihin natin, pwede naman akong hindi magsimba. No? Pwede naman akong hindi magpunta doon. Pwede naman hindi ako sa divine government. Okay, pwede. Lahat pwede. Okay? Lahat pwede. Nasa pag-iisip lang po natin yan. Negative or positive. Kaya nga, ito po. Negative po. Masyado yung sabi nga, lulusawin itong mundo, no? Susunugin, mga hulog ang mga bito. Lukuton ng yuta. Sana, banig. Para lukuton, dili po mga kapatid. I-renew po natin yung ating pag-iisip. Kaya sabi niya dito. Sabi niya, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti. So, kapag ma-renew po yung ating pag-iisip, yung mind-setting po natin, ma-prove po natin and what is good, kung maganda ba ito, mabuti ba ito, or makasama ba ito, masama ba ito. Okay? Maganda ba itong sistema ng gobyerno na ito, or masama ba itong sistemang gobyerno na ito? Kumbaga, makapinsa, sa Bisaya pa, makapinsar tagtarong. Okay? Tingnan mo yung taong gulong-gulo yung isip. No? Gulong-gulo, marami. Usa man ni madto ko dili. Madto ko dili. Og moadto ka, ang problema dili po ka madto, ang japay problema. Okay? Pero kung yung isip natin ma-align po doon sa programa ng Diyos, malalaman po natin kung anong masama at saka yung mabuti. Sabi niya, by renewing your mind, and ye may prove what is good and acceptable. Kapag ma-align po yung ating pag-iisip sa programa ng Diyos dito sa bansang Pilipinas, mapatunayan pala natin, malalaman pala natin na maganda pala ang plano ng Diyos sa ating bansa. Okay? Yan po mga kapatid. Yung ibig kong sabihin, by renewing your mind, meaning i-align po natin yung ating pag-iisip sa isipan ng Diyos. Kaya ang Diyos naghahanap po ng leader na ayon po sa kanyang kalooban, ayon po sa kanyang puso. Dahil yung puso ng Diyos, puro kabutihan para po sa kanyang mga anak. Kaya lang naghahanap siya ng leader. Kung sino yung taong handang magpatupad ng kalooban ng Diyos sa bayan, sa bansa, sa probinsya, sa lungsod, sa cities. At ito na po mga kapatid, coming na po yan mga kapatid. Coming. Darating. No?
Ilang buwan na lang po, ilang tulog na lang, darating na po yung 2022. The full implementation, the right time, the acceptable year of the Lord is 2022 to implement the divine government, the divine law of the living God dito po sa ating bansang Pilipinas. Kaya ito po yung sinasabi niya sa pamamagitan upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at aya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. And acceptable, katanggap-tanggap sa Diyos, at perfect will of God. No? Kapag hindi kasi ma-align, okay? Kapag hindi ma-align yung ating isipan sa plano, sa programa ng Diyos, hindi natin malalaman na may magandang plano ang Diyos sa bansang Pilipinas. Ano yung pinakamagandang plano ng Diyos sa bansang Pilipinas? Ang Pilipinas po ay kaharian ng Diyos at itong Pilipinas ay kanyang paghaharian. Mayroon po siyang sugong hari na maghahari po by 2022. Yan po yung pinakamagandang plano ng Diyos na dapat yung mag-iisip natin, isipan po natin, ma-align po doon sa isipan po ng Diyos. Upang ma-prove po natin what is good and acceptable in His sight. No? Yan po yung ating dalangin. No, yan po yung ating dalangin na sana itong mga politiko ngayon na magiging aspirant po ng pagkapangulo ng bansang Pilipinas. No? Na sana po alamin muna nila yung plano ng Diyos sa Pilipinas. Hindi yung kanilang plataforma. Okay? Hindi yung plano ng isang politiko. Mas pinakamagandang plano po ng Diyos sa bansang Pilipinas na itong Pilipinas ay kanyang paraiso. Ibabalik ng Diyos ang paraiso noon nung nawala sa panahon ni Adan at ni Eva nung sila'y nagkasala doon sa Garden of Eden. The lost paradise. Kaya nga sinasabi ni Dr. Jose Rizal, Perdido Eden. The lost paradise. At nakikita na po natin kung saan po yung nawawalang paraiso. Nandito po yan, mga kapatid, sa Pilipinas. Itong bansang Pilipinas, particular po sa Mindanao, ito po yung nawawalang paraiso. Meaning, natabunan po ito ng maraming taon, natabunan po ito ng baha noon sa panahon ni Noe. Ilang libong taon po, nakabaon po tayo sa tubig, sa ice, sa yelo. Kaya ito po yung lost paradise, and now, lumabas na po yung lupa sa ating lugar. At dito po sa Mindanao. Kaya nandito po sa Mindanao, yung sentro po ng paraiso ng Diyos. Okay? Nandito po sa Mindanao, ang nasa isip ng Diyos. Kaya nga, sinasabi natin, Mindanao. Okay? Mind. Yung Mindanao, mind po yan. Yung mind, yung utak, nasa ulo po yan, mga kapatid. Kaya we must renew our mind. Dahil nandito po sa Mindanao, ang plano ng Diyos. Kaya sinabi ni Dr. Jose Rizal, Mindanao is the land of promise. No? Kaya nandito po sa Pilipinas, nandito po sa Mindanao. Kaya nga, palagi kong sinasabi, wala nang pangulong manggagaling sa Luzon. Wala nang pangulong manggagaling sa Visayas. Ang next leader po ng bansang Pilipinas ay manggagaling po sa Mindanao. Ang leon po ng Mindanao at lumag ng Mindanao. Yan po, mga kapatid. Pinili na po siya ng Diyos. Hindi po pinili ng politiko. Hindi po pinili ng partido. Dahil alam na po ng Diyos. Kilala po ng Diyos kung sino po yung leader na karapat-dapat mamuno po sa mga anak ng Diyos dito sa Pilipinas. Pilipinas! Pilipino! Mga anak tayo ng Diyos. Kaya kinakailangan natin yung totoong leader na ayon sa kalooban ng Diyos na ating Ama dito po sa Pilipinas. Hindi yung mga anak tayo ng Diyos tapos paglideran, pamunuan tayo ng hindi anak ng Diyos. No? Ano yan sila? Siniswerte. No? Sana, hello. Mga anak tayo ng Diyos. Tapos, yung leader natin, hindi anak ng Diyos. Anak ng kapitbahay. anak ng kaaway. Anak ng kawayan. Ito po, mga kapatid.
tayong Pilipino, dapat i-renew po natin, i-align po natin yung ating pag-iisip sa iisipan ng Diyos. Na itong Pilipinas, kanyang paraiso. Ito po yung Pilipinas, ang trono ng Diyos. Kaya yung magiging hari po natin na uupo sa trono ng Diyos, naka-align po yan sa plano ng Diyos. Implementor po yan sa plano po ng Diyos. Magandang plano po ang mga politiko. Magandang plano po yung mga partido, plataforma po nila. Pero kahit kaano, kaganda yung plano ng politiko, partido na yan, kung hindi kasama ang Diyos, kurakot din ang labas niyan. No? Kaya i-renew po natin yung ating pag-iisipan para malaman po natin what is good and acceptable, no? in the sight of our Heavenly Father. Ito po, magandang sinabi niya dito, but ye transformed by be ye transformed by the renewing of your mind, and ye prove what is good. No? Banal, sabi niya, para maintindihan po natin what is good. Ang pinaka-good, mga kapatid, sa Pilipinas, gobyerno ng Diyos. No? Yan yung pinaka-good. No? Good governance. Dahil yung mga leader po natin, good sana yung layunin, pero pag abot sa tunga-tunga, no? Na good, bad, good, bad, good. No? No good. No? At the end, kung isummarize po natin, no good. No? Kaya, alamin po natin yung plano ng Diyos. Ito po yung pinaka-plano ng Diyos sa Pilipinas. Gobyerno ng Diyos. Divino gobyerno ng Diyos. Hindi na po Republic of the Philippines. Kingdom of the living God. Kaya yung uupo sa kaharian ng Diyos, hari ng Diyos. Okay? Hari po ng Diyos. Hindi po hari ng politika. Hindi po hari ng pelikula. Hindi po hari ng hari ng sablay. No? Daming naghari-hari din, puro sablay. No? No? Daming naghahari-hari, puro sablay, naguna-unag korona, naghuna-unag kining suot og kapa, pero ang puday trono. No? Mga kapatid, yung totoong trono ng Diyos, Malacanang. Malacanang po yung totoong trono ng kaharian ng Diyos. Nandyan po, yung Malacanang, yung inuupuan po ng mga pangulo, yan po yung trono ng Diyos. Kaya lang yung mga nakaupo dyan, hindi kumikilala sa Diyos. At ito na po ngayon by 2022. Yung Diyos na po yung pumili. Kaya nga nung sinabi ko sa mga pastors ng mga nakarang araw, from 1935, okay, 1935 hanggang 2016, hinayaan po tayo ng Diyos na tayo po yung mamili ng mga leaders po natin sa ating bansa, sa ating lungsod, sa ating probinsya, sa ating regions, sa ating barangay. Hinayaan po tayo ng Diyos na tayo yung mag-elect po sa kanila. But now, 2022, ang Diyos na mismo ang pumili na magiging hari sa Pilipinas upang mamuno po sa atin. Dahil tayo po ang kaharian ng Diyos. No? Tayo po yung kaharian ng Diyos. Hindi po kaharian ng kahit sino mang pangalan dyan. Hindi po kahit sino mang sabi lang empire. Empire na isa. We are the children of the living God. Kaya nga, tayo yung kahalili ng mga anak ng Diyos. Tayo po yung Vicaribs Filii. Ilis sa mga anak sa Diyos. Hindi na po Israel. Hindi na po Jerusalem, yung mga anak ng Diyos na kanyang babalikan. Hindi na po Jerusalem ng kanyang pagharian. Pilipinas na po dahil tayo yung Vicaribs Filii. Kahalili po sa mga anak ng Diyos. Ilis sa mga anak ng Diyos. Pilipinas po yan. Pilipino po yan. Ikaw, ako na Pilipino, tayo yung kahalili sa mga anak ng Diyos na nandoon sa Israel. Yung tumakwil kay Jesus doon sa Israel. Tayo na po ngayon ang kahalili sa mga anak ng Diyos. Tinago tayo sa numero 666. Yun po mga kapatid. No? Tayo yung kahalili sa mga anak ng Diyos. Hindi po China. No? Hindi po Malaysia. Mali sila. No? Hindi po Indonesia. Hindi po Japan. Hindi Roma. Tayong Pilipinas ang kahalili sa mga anak ng Diyos. Tinago tayo sa 666
or 666, mga kapatid. Yan po, by renewing our mind. Kasi maraming nag-iisip na itong 666, Antikristo, Satanism, kahit ano na lang, at kahit na lang iparatang sa ating mga kapatid na mga Santo Papa. Yan po, yung paratang din natin noon. Yan din yung paratang namin noon na hindi pa na-renew yung aming mind, hindi pa na-align yung ating isipan doon sa isipan ng Diyos. Halos lahat po, mga pastor, ituro talaga, no? Monay Antikristo, monay Satanism, no? Kagayang may isang pastor, sabi niya, alam mo, pastor, gusto ko sana magpunta dito, pero itong mga kaibigan kong pastor, adto ka dito, matatakan kag siksik. Huwag kang pumunta dyan. Ma-impluwensyahan ka ng siksik, hindi ka namin kasama. Hindi rin ka namin aangkinin na kasama kapag ikaw ay makapunta at matatakan ka nila. No? Kapag matatakan ka nila. Pero nang nakarating po siya dito, na-renew po ang kanyang paniniwala. Okay? Na-renew po yung kanyang paniniwala, yung kanyang isipan. At nakita pala niya, after that, na-renew yung kanyang isipan. Nakita niya yung magandang plano ng Diyos sa bansang Pilipinas. Ganun lang po. Yun po yung aking dalangin palagi na sana po yung buong bansang Pilipinas, lahat po ng Pilipino, bubuhusan ng Diyos, ng Espiritu ng katotohanan upang ma-renew po yung kanilang pag-iisipan, ma-align po sa plano ng Diyos na itong Pilipinas, gobyerno po ng Diyos yung matupad, gobyerno po ng Diyos yung matupad dahil ito po yung Pilipinas ay kaharian po ng Diyos. Yun po mga kapatid, yung pinakamagandang balita na dapat nating masumpungan. That ye may know and what is good and acceptable and perfect will of God. Yan po yung sinasabi niya. No? Kaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. What is the perfect will of God? Sinabi ni Jesus, Thy kingdom come, Father, here on earth as it is in heaven. Kaya ito naman ngayon, Jehovah, Thy kingdom come here in the Philippines as it is in heaven. Yan po yung kalooban ng Diyos dito po sa Pilipinas. That is the perfect will of the Father. No? Kaya nga sinabi ni Jesus, hindi lahat na tumatawag sa akin, Panginoon, 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 makapasok sa kanyang kaharian. Yun lamang gumagawa sa kalooban ng Ama. At ano yung kalooban ng Ama? Dibilong gobyerno ng bansang Pilipinas. Yan po mga kapatid, yung pinaka-kalooban ng Ama. Divine government of the Philippines. Hindi kalooban ni politiko. Hindi kalooban ni kandidato. Okay? Kalooban ng Ama yan, divine government of the Philippines. Hindi yan kalooban ni pastor. Hindi ko yan programa. Hindi namin ito programa sa DGP na itong programa ito ng Diyos. Programa ito ni Jehovah, ng Diyos, ng God at Panginoon. Yan po mga kapatid. Programa ito ng Diyos. Hindi ito programa kasi marami nag-iisip, kay Pastor Mangkalman lang yan, DGP. No? Mayroon din kaming TGP. No? Yung D, pinalitan na T. No? T. Ano yung T? The generic pharmacy. Mayroon ding joker din doon, sinabi, DGP. No? Yan, the Davao Generic Pharmacy. The generic pharmacy. No? Mayroon po doon, Dapitan. No? Ano? Dapitan, Godly People. No? Bakit tayo makarating sa Dapitan? Mayroon naman tayong Davao. Davao! Godly People. Parang ganun ba? No? Hindi na kailangan darating pa tayo doon. Malayo na eh. Hindi na kailangan dapitan. Davao! Godly People. But ito yung pinakamaganda. Pilipinas, mayroong divine God's plan po sa Pilipinas. That is DGP. Divine Government of the Philippines. Yan po mga kapatid. No? By renewing your mind upang masumpungan po natin yung mga kabubuton ng Diyos, kalooban ng Ezekiel chapter 11 verse 19. Okay? Ezekiel chapter 11 verse 19. Ano po yung sinasabi dito ng Diyos sa kay Ezekiel? No? Jeremiah, Ezekiel, okay?
chapter 10. Doon sa Diyos, pati rin puso. Dahil marami ding mga tao mayroong puso, pero bato naman po. No? Kaya pusong bato. No? Sabi niya, and I will give them, sabi niya, and I will give them one heart, and I will put a new spirit within you, and I will take the stony heart out of their flesh, and I will give them heart of flesh. No? Maraming mga leaders po natin. Okay? Good afternoon. Maraming leaders po natin. Mayroong puso, tuod, pero bato. No? Maraming puso. No? Tapos pagdating sa pangampanya, gamitin ang puso. Pagdating naman doon, pag manalo na, yung puso na ginamit, naging bato. Naging pusong bato, hindi makakain, hindi makatulog. No? Sa kaiisip, daming giutangan na pang-finance po sa pagkamping. No? Hindi makaisip, di makatulog, kaya naningil na. Karon kay ang nag-finance during sa campaign, di man mo dawat tong kwarta, kaya ang gusto ibayad posisyon sa gobyerno. Compromise na. No? Yun po mga kapatid. Sabi po ni Ezekiel, sabi ng Diyos kay Ezekiel, sabi niya, at aking bibigyan sila ng isang puso at aking lalagyan ng bagong diwa. Ang loob ninyo at aking aalisin ang batong puso sa kanilang laman at aking bibigyan sila ng pusong laman upang sila ay magsilakad sa aking mga palatuntunan at gaganapin ang aking mga kahatulan at isasagawa at sila'y magiging aking bayan at ako'y magiging kanilang Diyos, mga kapatid. Magiging bayan po tayo ng Diyos kung susundin po natin ang kanyang kalooban, ang kanyang kahatulan at ang kanyang mga utos dito sa Pilipinas. Magiging bayan po natin po tayo ng Diyos at siya po ay magiging Diyos po natin. Kung bibigyan po tayo ng Diyos ng pusong laman, yung may pusong pagdaramdam, hindi yung pusong matigas pa sa bato. Okay? Kaya itong mga leader po natin ngayon na matigas pa yung puso nila kaysa bato, darating na po yung kahatulan ng Diyos po sa kanila. No? No? Kaya nga sinabi ng Diyos, sinabi ni Daniel kay Belshazzar, mini tikel o parsin. Kinuha na ang iyong kaharian at ibinigay na po sa Medo at Persia. Tinimbang ka, ngunit kulang. No? Tinimbang ka, ngunit kulang. Marami pong mga leader ngayon natin. Tibang, ngunit kulang. Nakaupo sa posisyon, pero kulang sa pag-unawa sa kanilang kababayan. No? Kulang. No? No? Doon nga pa itong kulang, isa ka kulang, di kulang-kulang. No? Yun po. Kumbaga, walang discernment ba? Walang pagmamalasakit. No? Walang pagmamalasakit. No? Ang gihatag malasakit na lang, malas ug sakit. Pero yung totoong pagmamalasakit wala na po, mga kapatid. No? No? Wala na po yung totoong malasakit dahil walang puso. Hindi nakaalign yung pag-iisip sa Diyos at yung puso hindi marunong magdamdam. Mabuti pa yung saging. Mayroong totoong puso. No? Yun po mga kapatid. Mayroong mabuti pa yung saging. Kabindis, binangay, kardaba, kahit anong uri ng saging, mayroong puso yan. No? Masarap yan, masarap yan ulamin eh. Ibula-bula pa. pero ang tao minsan, pusong bato, no? Mayroong pusong bato po dito, no? Doon po, no? Doon po sa Zamboanga area, kung saan po na-exile si Dr. Jose Rizal, kung saan po niya sinigaw na Mindanao is the land of promise, mayroong pusong bato doon. Yung Meterero Rock, doon po nagkasal si Rizal at saka si Josephine Bracken sa bato na yon, no? Meterero Rock. Yung Meterero Rock na yon, yung kanyang forma, puso talaga. No? Kasi dalawa lang po yan eh. Mayroong dalawang bato.
Dalawa lang bato, yung pinaka historical na bato. Yung batong lumayag, yun po yung bato ni Ismael, ni Isaac, mga kapatid. Yun po yung meteoro rock. At saka pangalawang bato, yun po yung bato ni Ismael, yung Kaaba. Kaya nga dyan po sa Saudi, no? Ginawa po nila yung sagrado, yung bato na yan. Dahil yan po yung isang bato na ibinigay ng Diyos doon kay Ismael. At ito namang isang bato na puso yung hugis, nandito po yan sa Pilipinas. Kaya yan po yung simbolo, no, ng bato na hugis puso. Bato na hugis puso, maganda. Pero hindi yung puso na hugis bato, matigas yun. No? Yung puso, yung bato na hugis puso, yun po yung landmark. Minsan yung mga teenager, mga ano yan, kumbaga, nakarelate na, no? Hindi lang napansin ni Crush, hindi na makatulog, hindi na makakain. Dahil yung kanyang iniibig, pusong bato. No? Hindi marunong umibig. Pinagtagpo, no? So, pinagtagpo, pero ngunit hindi tinadhana. Marami pong pinagtagpo, pero hindi tinadhana. Marami ding tinadhana, pero hindi pa pinagtagpo. Maraming tinadhana ng mga anak ng Diyos na uuwi sa divine government of the Philippines, pero hindi pa tayo nagtatagpo, mga kapatid. Pero nakatadhana na sila. No? Kumbaga, before the world began, pinili na po sila ng Diyos, nakatadhana na. Kaya nga, sinabi ko, divine government of the Philippines, ito yung paghahanap sa mga totoong anak ng Diyos. Okay? Divine government of the Philippines, ito po yung paghahanap sa mga totoong anak ng Diyos. Dahil maraming mga anak ng Diyos na nandito ngayon sa sanlibutan, na tinadhana na, pero hindi pa nakatagpo sa totoong programa ng Diyos. Pero pinili na sila ng Diyos. Yan po, mga kapatid. Pinagtagpo dahil tinadhana. Yan yung pinakamaganda pakinggan. No? Pinagtagpo dahil tinadhana. Hindi yung tinadhana, pero pinagtagpo na kidnap po sa lain, no? Kaya hindi na makaisip ng maayos, no? Dahil yung iniibig, puso, yung bato yung puso. Matigas pa sa puso. Pero kung pusong mangga, maganda yun, no? Kung pusong mangga, matingala ka, basta mukaon nagmangga, nangala na gina. Pasensya kayo dyan sa Tagalog. Sagul-sagulan muna namin ng ano dito, kunting ano, no? Bisaya, kunting Bisaya, no? Bisaya namin para hindi din kayo makaunawa dyan dahil amin-amin lang po yun. Amin-amin lang po. Okay, tuloy-tuloy po tayo. Okay? Maliban po sa pag-iisipan, pangalawa, puso. Bakit po? Dahil mayroong plano ang Diyos. Puso po. Baguhin po yung puso. Dahil kapag magbabago na po yung puso upang sila'y magsilakad sa aking palatuntunan at ganapin. Ito na po, mga kapatid, at ganapin. Ito na po yung kalooban ng Diyos na ganapin po natin ang kaniyang kahatulan at isasagawa at sila'y magiging aking bayan. Yan lang po yung kriteriya ng Diyos. Upang maging bayan tayo ng Diyos, na totoong bayan ng Diyos ang Pilipinas, ganapin po natin yung kanyang kalooban. Luwalhatiin po natin ang Diyos. Kaya nga umalis ang Diyos doon sa Israel. Dahil hindi nila niluwalhati doon sa Israel. Kaya pagdating dito sa Pilipinas, ang Diyos, hinihintay lang ng Diyos, iluwalhati, no? Luluwalhatiin po natin siya dito po sa pulo, dito po sa isla, dito po sa pulo ng silanganan. Pilipinas po, composed of more than 7,107 islands. Limang kaanak. Kaya hinahanap ng Diyos dito sa ating pulo ang totoong
totoong pagsamba sa Kanya. Totoong pagbigay ng luwalhati. No? Totoong pagbigay po ng glory and honor. Hindi angkinin, no? Ito kasi yung realidad. Itong mga leader man siya natin, kasi nasubukan ko rin ito, no? Itong mga leader natin, mas malipay na silang daygon, no? No, yan po yung kasiyahan po ng mga politiko na, ay, mayor, no? Napakaganda yung speech mo, no? Ito talaga, kung dili ni tungod sa imo ha mayor, di gyud mahitabo ning tulay. Okay? Kung di gyud sa imo tungod, kung hindi dahil sa iyo congressman, hindi kami malalagyan ng tulay. Okay? Kunin po nila yung honor, yung glory, yung luwalhati. Dahil akala nila sa kanila talaga yung credit. Hindi nila alam na yung Diyos yung nagbigay sa kanila ng pag-iisip. No? Inaangkin po nila. Yan po yung nangyari kay Nebuchadnezzar eh. Sinabi ni King Nebuchadnezzar, sino bang nagtayo ng malaking palasyo na ito? Sino bang nagiging tanyag? Bakit ba ako naging tanyag? Lahat ng mga accomplishment ni King Nebuchadnezzar, inaangkin niya nang habang siya po ay nagsasalita, yung Espiritu po ng Diyos nagsabi. Sabi niya, aalisin ka ngayon sa inyong kaharian dahil hindi niya niluwalhati ang Diyos. Maraming politiko, hindi niluwalhati ang Diyos. Kaya by 2022, ang Diyos may pinili ng leader may pinilang leader na magiging hari sa Pilipinas na magbibigay sa kanya ng buong luwalhati at totoong pagsamba. Dahil wala siyang maasahan sa mga naging leader po natin dito ngayon. No? Sinabi niya dito, Revelation chapter 14, verse 7, sabi niya, chapter 14, verse 7, at sinabi niya ng malakas na tinig, matakot kayo sa Diyos at magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya sapagkat dumating ang panahon ng Kanyang paghahatol at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at lupa at ng dagat at mga bukal ng tubig. Mga kapatid, magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Okay? Magbigay ng kaluwalhatian sa Kanya. Kaya tayo sa Pilipinas, magbigay tayo ng kaluwalhatian sa Kanya. Dahil doon sa Israel, hindi na siya niluwalhati. Kaya sinabi po ni Isaias, himayaan ninyo ang Diyos dito sa pulo, sa mga dagat, sa silanganan, doon po sa silanganan. Kaya nandito na po yung Diyos sa Pilipinas upang luwalhatiin po natin sa Pilipinas dahil hindi siya niluwalhati doon sa Israel. Kaya yan po yung hinahanap ng Diyos sa Pilipinas. Yung mga totoong anak niya na bigyan po siya ng luwalhati at papuri. At magagawa po yan ng buong bansang Pilipinas kung yung hari ng Diyos ay maghahari na dito sa Pilipinas. Dahil ano lang yan eh. Sa pamamagitan lang po yan ng batas. Okay? Sa pamamagitan lang po ng batas po yan. No? Kaya kung titingnan po natin mga kapatid, sa pamamagitan po lang ng batas ng Diyos. Kaya nga sinasabi niya, if my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face. Okay? Then I will hear from heaven and heal their land. Kulang pong recognition. No? Kaya sa 2022, kung mananalo itong mga politiko, itong mga aspirant ng pagkapangulo, itong bilyonaryo, itong milyonaryo, kung ito sila ang mananalo, hindi rin maluwalhati ang Diyos. Dahil aangkinin nila ang glory and honor. Hindi rin maluwalhati ang Diyos. Pero kung yung pinili ng Diyos, kung yung kabuoton, yung kalooban ng Diyos, yung maghahari, maluwalhati po ang Diyos sa Pilipinas. Yan po mga kapatid, ang kulang. No? Ilang oras na ba tayo? No, isang oras na? Or sobra na? Okay, kulang na lang ng 5 oras. Kaya po ba? Bakit po? Dahil, sabi niya,
Kung luwalhatiin po natin ng Diyos, ito po yung sinasabi niya palagi, upang yun po yung sinabi ng Diyos kay Solomon. Dahil si Solomon, binigyan po ng Diyos ng puso na may takot sa Kanya. No? Binigyan si Solomon ng Diyos ng puso na may takot sa Kanya. At pag-iisip, kaya binigyan po siya ng wisdom. Dahil naka-align po yung kanyang pag-iisip doon sa plano ng Diyos at binigyan po siya ng puso na may takot sa Kanya. Kaya ito po yung sinabi ng Diyos kay Solomon. 1 King chapter 6 verse 11. No, ito po mga kapatid. Ito po yung gusto nating ma-implement din dito sa bansang Pilipinas. Ito po sinasabi niya. Concerning this house which thou art in building, if thou wilt walk in my statutes and execute my judgment and keep all my commandments to walk in them, then will I perform my works with thee, my word with thee, which I speak unto David thy father. Okay? Tungkol sa bahay na ito, na iyong itinatayo, kung ikaw ay lalakad sa aking mga palatuntunan at gagawin ang aking mga kahatulan at iingatan ang lahat ng aking mga utos upang lakaran, ay aking ang pagtitibayin ang aking salita sa iyo na aking sinasalita kay David na iyong ama. Binigyan ng Diyos si Solomon ng mabuting puso, mabuting pag-iisip upang ma-implement niya yung kalooban ng Diyos sa kanyang bansang Israel upang matupad po yung lahat ng plano ng Diyos na pagpapala sa bansang Israel. Yan din po ang gusto ng Diyos na mangyayari po dito sa Pilipinas. No? Na ipatupad yung kanyang kalooban, palatuntunan, kahatulan at ang kanyang mga kautusan, ang Diyos. Ang Diyos, mga kapatid, gagawin po niya ang kanyang mga sinasalita. God will pour out all the blessings. God will open the windows of heaven to open. No? Na overflow po ang kanyang blessings. Para po yan sa kanyang mga anak. Malapit na. No? Malapit na. Malapit na maabrihan ang gripo ng divine wealth. Marapit ng abrihan, no? Nandiyan na po yung susi ng divine wealth, marapit na po yung abrihan, mga kapatid. Kunting-kunti na lang ang kulang. No? Kunting-kunti na lang ang kulang. Magbabaha na po, no? Magbaha na po yung mga pagpapala ng Diyos sa Pilipinas. Kunti na lang, mga kapatid. No? Kunti na lang. Babaha na po yung pagpapala ng Diyos sa Pilipinas. Ang kulang na lang, marinyo yung ating pag-iisipan, buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, na ang Diyos maghahari po sa kanyang bayan. Kunting-kunti na lang, na dapat yung ating puso ma-align din sa puso ng Diyos. Kaya nga sinasabi palagi ni Haring David, create in me a clean heart, O God, and renew my spirit. Cast me not away from your presence, O God. Restore unto me the joy of my salvation. No? Palaging dinadalangin ni David, pusong dalisay. No? Palagi natin ang inaawit. No? Pusong dalisay, ang aking nais. Tama ba itong tono? Kasi matagal na rin ako nag-awit sa simbahan. Create in me a clean heart, oh God. Yun po palagi po, mga kapatid. Dahil kung marinyo palagi yung puso, hindi tayo malalayo sa plano ng Diyos. Amen. Okay? Kung marinyo palagi yung puso natin, hindi tayo malalayo sa plano ng Diyos. Kung marinyo palagi yung ating isipan, hindi tayo malalayo sa plano ng Diyos sa bansang Pilipinas. Yan sana yung gawin ng mga politiko na gustong mamuno sa kanilang mga bayan. Marinyo ang inyong pag-iisipan, ma-align ang inyong plano sa plano ng Diyos na itong Pilipinas ay ang kanyang kaharian na matagal na pong nawala since time immemorial. Kaya ang Diyos may plano na magandang plano dito sa Pilipinas. Sobra pa na sa blueprint, no? Nga gihimo sa architect ang plano sa Diyos.
Kaya kung gusto nila ng pagkakaisa, hanapin nila yung sign ng isa, no? Hanapin po nila ng sign ng pagkakaisa. Ito po yung sign, no? Hindi yung pagkakaisa doon sa Luzon. Pagkakaisa na ang sign nandito po sa Mindanao. Yung the big one, the chosen one, the anointed one, mga kapatid. Yun po yung pagkakaisa. No? Yung doon sa Luzon, minsan maana. No? Usay maligas, dili makaumo ug maayo maana. No? Nya, usay mapiko, maana na dayon. No? Gamay ligas. No? Kay dili man stable ang pundasyon. Maana siya usay makumo. No? Di magkuan na, maglabo-labo na. No? Kaya ito po mga kapatid, yung mga ginagawa ng Diyos dito sa Pilipinas. Tayong mga born again, Christians, wag nating isipin na walang pakialam ang Diyos sa mga nangyayari ngayon sa gobyerno. Wag niyong isipin na walang pakialam ang Diyos sa mga nangyayari ngayon sa ating kapaligiran. Ang Diyos ay may pakialam. Kaya ang Diyos, mayroon siyang sariling panahon, mayroon siyang takdang panahon kung kailan niya ipatupad yung kanyang kalooban. At nandito na po tayo sa panahon na yan na ipatutupad na talaga ng Diyos ang kanyang buong kalooban dito sa bansang Pilipinas. Kaya naabutan na po itong mga politikong hindi marunong magbigay galang sa Diyos. Naabutan na po sila ng itong mga leader ngayon na hindi marunong lumulwalhati sa Diyos. Kaya ang sabi po ni Salmo, kung siya'y mahatulan na, magiging maikli na po ang kanyang buhay at ang kanyang katungkulan ibigay po sa iba. No? Kahit pa marami ka pang pastor na binayaran upang manalangin sa iyo, useless din yan kapag ikaw ay mahatulan. Mahatulan ka ng Espiritu. No? Kaya nga sinasabi dyan, mas mabuti pang nagkasala ka sa anak ng Diyos, sa anak ng tao, kaysa magkasala ka sa Espiritu. Nung panahon po sa Israel, nagkasala po yung Israel sa Espiritu ng Diyos. Dahil yung Emmanuel na hinihintay nila, nandoon na sa kay Jesus, doon sila nagkasala. Dahil hindi nila tinanggap yung Espiritu ng katotohanan na yon. At nandito na rin yan ngayon mga kapatid. Yung totoong katotohanan, yung buong katotohanan, ipinapahayag na po natin na itong Pilipinas ay kaharian ng Diyos. Hindi kaharian ng politiko, hindi kaharian ng mga kurakot, hindi kaharian po ng mga drug lords. Kaharian ito ng Diyos at kaharian ito ng mga anak ng Diyos. At dito magliliwanag ang mga anak ng Diyos. Dito po sa Pilipinas. Yun po mga kapatid, yung pinakamagandang plano ng Diyos sa ating bansa. Kaya i-renew po natin ang ating pag-iisip. Dahil ang lahat po ng mga namumuno sa ating mga pamahalaan. Ito po yung sinabi niya. Chapter 13, ang bawat kaluluwa ay pasakop sa matataas na kapangyarihan sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos at ang mga kapangyarihan yaoy hinirang ng Diyos. Lahat ng mga government, mga kapatid, hinirang yang ng Diyos. Kaya lang, paano may patupad yung kalooban ng Diyos sa government na yan? Dahil kung hindi po anak ng Diyos ang mamuno. Kung anak ng demonyo, hindi mapatupad yung kalooban ng Diyos sa government. Pero yung government, sa Diyos. Okay? Every soul be subject unto the higher powers. For there is no power but of God. The powers that are big ordained of God. Lahat po yan ng leader po, lahat po ng sistema ng gobyerno. Kabubuton na sa Diyos dito sa Pilipinas, dyan po sa iba't ibang panig ng mundo, gobyerno na sa Diyos tanan. Ang Diyos po ay nagplastar sa gobyerno. Kaya lang, yung mga nakaupo sa gobyerno na yan, hindi rin mga anak ng Diyos. At ito na po yung time ngayon, naabutan na po sila ng panahon na mag-take over na po itong mga anak ng Diyos. Mag-take over na po itong mga anak ng Diyos na maghahari po sa kaharian ng kanilang ama na Pilipinas. Kaya sinasabi ko, maraming mga pastors yung magiging mayor. Maraming mga pastors magiging municipal mayor, city mayor, magiging provincial leaders, magiging barangay leader, mga pastor.
Kayo mga pastor, huwag na kayo matakot. Mag-participate sa community. Dahil barang araw, no? Barang, hindi barang. Balang araw, no? Barang. Balang araw, magiging leader po kayo sa inyong lugar. No? Dahil ito na po yung panahon na ipatupad natin yung kalooban ng Ama. Dahil ito po, kaya, sabi niya, kaya nga't ang sumasalangsang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang at nagsisatanggap ng kahatulan sa kanilang sarili, sapagkat ang mga pinuno ay hindi kilabot sa mga gumawa ng mabuti, kundi sa mga masama. At ibig mo bagang mawalan ng takot sa kapangyarihan, gawin mo ang mabuti at makakamit ka ng kapurihan sa Kanya. No? Ang daotan lang ang mahadlok sa balaod. Pero kung gihimo nimo ang maayo, anong mahadlok man ka? Kaya nga, pagdating ng divine government, anong mahadlok maning born again sa divine government? Himuon naman nila ang maayo. No? Pero kung himuon nimong daotan, ang bayad sa sala, kamatayon. Pananggasa sa Diyos, inabuhing dayon. Ganun lang po, mga kapatid. No? Ganun lang po. Kaya, maraming salamat po, no, sa lahat-lahat ng mga nanonood po sa atin. Hindi ko po mababasa inyong mga pangalan, no, inyong mga comments po dito dahil mahina po yung ating signal. Magandang hapon kay brother. Okay, lumabas na. Ito po, mga kapatid, magandang hapon kay brother, kay Dato Ruben Auxilio, no, diyan po sa Caloocan. Magandang hapon po kay Ma'am Imelda Directo Collado, no? Ay kay Cardinal Edwin Rebecca Amorcillo, no? Imelda Directo Collado, yan po ang Wandering Boy, Pastor Isagani Mangkal, no? Wandering Boy. Buti na lang hindi pala boy. Hindi water boy. Wandering Boy daw. Maraming nagwander. Pero mga kapatid, hindi po yan natin. Mayroon po, mga kapatid, na mga taong nagtaka. Okay? Kaya sabihin na lang tayo ng mga wandering boy. So, maraming nagwander. Totoo yan, maraming nagwander. Pero hindi po tayo yung wonder boy na iniisip nila. Spiritual yun eh. Spiritual wonder boy, white spiritual boy. Okay lang yun, tawagin tayong wandering boy. Kasi nagwa-wonder po sila, no? Bakit naitatag itong dibino gobyerno sa Pilipinas? Mas lalong magwa-wonder po yung mga tao kapag uupo na po yung hari ng Diyos. Amen. Mas lalong magwa-wonder po yung mga tao sa Pilipinas kung uupo ang anak ng Diyos dito sa bansang Pilipinas sa kanyang kaharian. Mas lalong magwa-wonder po ang mga Filipino na ito po yung gawa ng Diyos, magiging kagilagilalas po sa kanilang mga mata. Mas lalong magwonder ang mga Filipino kung walang eleksyon by 2022. Dahil kalooban na po ng Diyos. Thy kingdom come, thy will be done. Hindi kalooban ng politiko, hindi kalooban ng COMELEC ang matutupad by 2022. Kalooban po ng Diyos ang matutupad dito sa Pilipinas. Yan po, magwonder ang mga Pilipino, lalo na ang buong mundo. Magwonder sila na nandito na po yung anak ng Diyos sa bansang Pilipinas. Mag-ahari na po sa kanyang kaharian. Hindi po, mga kapatid, hindi po yung wondering na totoong wondering po. Magwonder po yung mga tao. Okay? Totoong magwonder po. No? Maraming salamat, Cardinal Amorcillo, sa pag-comment ng Wandering Boy. Magwonder talaga yung mga tao. Magwonder talaga yung mga tao na walang eleksyon na mangyayari sa bansang Pilipinas by 2022. Pati kayo dyan, magwonder. Yo? This is not man's doing. This is the Lord's doing. And it is marvelous in our eyes. Basahin nga natin. No? Matthew chapter 21. Verse 42, sabi niya dito, 42, sabi niya, sinasabi sa kanila ni Jesus, kailanman bagay hindi ninyo nabasa sa mga kasulatan
ang batong itinakwil ng mga nagtatayo ng gusali ay siya ring ginagawang pangulo sa panulot. Ito'y mula sa Panginoon at ito'y kagilagilalas sa harapan ng mga tao. Magiging wonder po ito sa mga tao dahil ipapahayag na po ng Diyos ang kanyang mga great signs and wonders dito sa Pilipinas. Kaya pati kayo dyan, mag-wonder talaga. Okay? Mag-wonder talaga kayo dyan. Kaya, totoo yan, no? Kaya nga, dumating sila si Ipugaw dito sa Pilipinas dahil tinatawag silang wandering Jews. Okay? Naglatagaw po, naglatagaw. Bakit sila naglatagaw? Dahil nasumpungan po nila, ang utos po ng Diyos, papunta kayo sa Far East. Wandering Diyos. No? Tinatawag silang wandering Diyos dahil sila po ay ginagabayan ng Diyos na makarating po sila sa Far East. Dahil hindi na po Israel. Iniwan na po ng Diyos ang Israel. Dahil wala na po, itinakwil po nila ang Diyos doon. Itinakwil na po nila yung sugo ng Diyos. Kaya nga sinasabi dito, O Jerusalem, Jerusalem, na pumapatay sa mga propeta at bumabato sa mga sinusugo sa kanya, makailang iniibig kong tipunin ang inyong mga anak na gaya ng pagtitipon ng inahing manok sa kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang mga pagpak, ay ayaw kayo. Narito, ang inyong bahay ay iniiwan sa iyong wasak. Okay? Sapagkat sinasabi ko sa inyo, buhat ngayon ay hindi ninyo ako makikita hanggang sa inyong sasabihin, mapalad ang mga pumaparito sa pangalan ng Panginoon. Pumunta ang Diyos, ang anak ng Diyos doon sa Jerusalem, hindi nila tinanggap, mga kapatid. Okay? Kaya iniwan ng Diyos, iniwan ni Kristo yung Jerusalem. Ngayon, sa Pilipinas, mayroon silang iniisip na New Jerusalem. No? Mayroon silang tinatawag na Shrine City. At tinatawag nilang New Jerusalem, Shrine City, Dapitan City, Shrine City. At tinatawag nilang New Jerusalem. Pero iniwan na po ng Diyos ang Shrine City na yan. Ang Dapitan City, iniwan na po ng Diyos. History repeats itself. No? History repeats itself. Inaangkin nila na New Jerusalem, Dapitan, kaya lang, itinapon nila si Jesus. Itinakwil nila si Jesus. Kaya nagiging iniwan na po. Iniwang wasak ang Jerusalem. Kaya history repeats itself. Iniwang wasak ang Shrine City sa Dapitan. Yan po. Pastor, hindi ako galit. Nagpapaliwanag. Tuloy. Yun po, mga kapatid. Magwa-wonder sila. Okay? Hindi ako. Nagwa-wonder sila, mga kapatid. Kaya maraming salamat sa comment na wandering boy. No? Okay lang, no? Okay lang yung kahit water boy, palaboy. No? Pero magwa-wonder talaga sila. Na imposible. Marami nagsasabi, no? Imposible man yan sinasabi ni Pastor Mangkal na walang eleksyon. Imposible lahat, isipin ng mga tao. Okay? Pero, lahat po, posible yan sa Diyos. Kaya nga, sinabi po ni David kay Goliath, ako'y pumarito, hindi sa ngalan ng tabak at sibat. Pero ako'y pumarito, makikipaglaban sa iyo sa ngalan ng Diyos ng Israel at ipakikita ko sa iyo na may Diyos sa Israel. Kaya si David, isang bato lang, tumama doon sa noo ni Goliath. Dito sa Pilipinas, maghahari si David. Ipakikita ni David sa lahat ng giant dito sa Pilipinas na mayroong Diyos na maghahari dito sa Pilipinas. Hindi yung hari-hari. Totoong hari. Yes. Okay? Totoong hari. Hindi yung maghari-hari. No? Totoong hari. Ipapakita ng hari ng Diyos na mayroong Diyos dito sa Pilipinas. Kaya nga, ang kulang na lang sa kanya, luwalhati. Kaya, luwalhatiin niyo ang Diyos doon, sa malayong silangan, dahil hindi na siya niluwalhati doon
sa Israel. Ngayon, maraming Kristo, gusto nilang sila na luwalhatiin. No? Instead na doon sa Ama na nag-utos ang luwalhatiin, sila na ang gustong luwalhatiin, sila na ang gustong daygon. Mo nang lahat ang tanan nga miangkon nga sila Kristo. Dido. No? Patay. Marami kumangkin na sila sabi nila, kami ang sumpay ni Dr. Jose Rizal. Daghan ni angkon nga sumpay ni Dr. Jose Rizal, pero sadyang nag-perform na. Wadi naman si Rizal ilang gidaig, sila na may nagpasimba silang kaugalingon. No? Doon ang mali. No? Lalo na ngayong maraming angking ngayon nga sila lang daw ang binigyan ng utak ng Diyos. No? Sila yung marami angking na sila daw yung binigyan ng plano ng utak ng Diyos. Ano yan? Siniswerte? Kayo lang yung nakakaalam? No? Wag masyadong assuming. No? Assuming masyado na kayo lang yung nakakaalam sa plano ng Diyos. Totoo po yan. Ito po yung totoo, mga kapatid. Hindi lang dapitan yung Shrine City. No? Lahat ng Proclamation 105, 1973, January 24, yung sinabi doon sa proclamation na yon, kung saan ipinanganak, kung saan gi-exile, kung saan ipinanganak, kung saan gi-exile yung mga bayani, ginawa po yung shrine. Diyan sa dapitan, mga kapatid, hindi buong dapitan gi-exile si Rizal. Diyan lang po sa Parque Talisay. Kaya yan lang po yung shrine, yung Talisay na parke na yan. Hindi buong bayan ng dapitan. No? Angkin-angkin kayo the only Shrine City. Tapos gipalibutan og suba, no? Yan po yang kapatid, no? Yan po yung kumbaga tinumo-tumo na sangyaw, no? Tinumo-tumo nga angkon. No? Di po yan, mga kapatid. Kaya sa lahat ng Cardinals na nanonood sa atin, lahat ng Cardinals na under po sa grupo po ng Kingdom of Priests, no? Magandang hapon po sa inyo lahat. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang. hindi ako galit, no? Pangumusta na lang po pangumusta na lang po, no? Magandang hapon diyan sa Santo Papa, no? Magandang hapon diyan sa inyong Santo Papa. Hindi ako galit, nagpapaliwanag lang po ako. Sa mga cardinals, yung mga bishop diyan. Kaya ito po yung sinasabi ng Biblia, oh. Yung tumakwil po kay Jesus, Sanhedrin, Pariseo, pari. Okay? Saduceus and Escriba. Pero pinalitan po sila ng pastor, apostolis, evangelist, teacher, and propeta. 5 lang po. Okay? Apostolis, propeta, evangelist, pastor, teacher. Walang Santo Papa. Walang bishop. Walang kardinal nakasulat dyan. 5 lang. Pastor, evangelist, propeta, teacher, and apostle. Walang kardinal, walang bishop, walang Santo Papa. Ang inutusan ng Diyos na magtayo ng dibino gobyerno. Yan lang po. Apostolis, propeta, evangelist, pastor, teacher, 5 lang. Ang builders of the divine government of God here in the Philippines. Okay? Walang nakalagay dyan, Santo Papa. Walang nakalagay dyan, Kardinal. Walang nakalagay dyan, Bishop. Pero kung gusto nyo makisali, welcome kayo. Amen. Ganun lang po. No? Sama-sama tayo. Kung gusto yung pagkakaisa, magkaisa. Hanapin nyo yung side ng the big one. Yan lang po. Yes. 2022. 2022, mangyayari po ito. This is the Lord's doing. Mga gingon dia, tukuron kini bisan pa sa masamok na panahon. Amen. Kaya maraming nagsamok-samok na karon. Kaya tukuron ang gobyerno sa Diyos. So, tukuron ang gobyerno sa Diyos bisan pa sa masamok na panahon. Mo nang daghan nagsamok-samok na karon. Kay dumating na, paparating na po ang prinsipe ng kapayapaan. So yan po mga kapatid. Hindi darating yung prinsipe ng kapayapaan kung walang magsinamok-samok o walang samok. Kaya yan po yung role
No? Hindi mo makakamtan yung peace kung walang war. Okay? Hindi mo makakamtan yung love kung walang hate. Hindi mo makakamtan yung blessing kung walang pangangailangan. Ganun lang mga kapatid. Negative, positive. So, tuloy-tuloy po tayo. Ilang oras na ba tayo? 4 hours na? Okay. So, siguro, ipuputuli na lang natin to. Magandang hapon kay Ma'am Elizabeth Marbel, no? Marbella Mulder, no? Magandang hapon po diyan po sa Makati City. No? Makati City, no? Minsan makati-kati yung kamay natin eh. Parang may pira na siguro eh. kay Madam Linya C, no? Mga Carion family, magandang hapon po. Mga Hiribisi family, magandang hapon. At maraming salamat sa mga Hiribisi family na tumutulong po dito po sa ating ginagawang Pastors Conference kahapon. No? Maraming salamat. God bless po kay Nanay Los Carion, kay Tatay Carlos, no? Carlos Rolida, no? Magandang hapon po sila. Every Filipino must renew their mind. Thank you po. Brother John Juanite, yung ating regional director dyan po sa Caraga. At magandang hapon din kay Brother Jerry Iringan, kay Dato Robin Auxilio at sa mga dato, no? Mora ni mga dato ba nga walay kwarta. Dato sa tribo. Dahil blessed are the lumad, for there is the kingdom of heaven. Dato ta karon, pero wala kay kwarta. Darating musunod na yung kwarta. Kaya ating music. So ganun lang po mga kapatid, no? Sa lahat po ng mga nanonood po sa atin dyan, all the glory and honor ibigay po natin sa ating dakilang lumikha kay Jehovah Adwata, yung lahat ng papuri at pasasalamat, no? Maraming salamat po kay Ma'am Mongerablo. Maraming salamat, no, na tumutulong po at sumusubaybay po sa ating programa, at lalong-lalo po sa DGP dito po sa ating area, pinagamit niyo po sa atin. So, maraming salamat mga kapatid. Maraming salamat. God bless po sa mga nanonood, sa mga bisita po natin dito. Thank you. No? Hindi ko po mababayaran po yung inyong sakripisyo sa pag-attend po ng ating live, but God will bless you more. So, maraming salamat sa mga nanonood po sa inyong lahat. And all the glory belongs to Him. No? Sa Kanya lang po, the only one, the begotten Son is coming, the chosen one and the anointed one. God bless po. Sanctify the 7 days of man. Molded on the image of His Maker, Only begotten. man shall be made of His own. But because we were not human, sometimes we stumble, sometimes we fall. In the beginning